Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Thank God it's Friday. Naku, abot tenga na ang ngiti ng karamihan dahil bukas sa weekend na naman. Gigimik ba ang barkada mamaya? Para sa mga magpa-Friday night out, ano kaya nagiintay na weather conditions sa mga susunod na oras? Sabay-sabay nating alamin yan live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kayo papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Friday morning, September 23, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago ang lahat, sa mga nag-aabang ng sunrise, ang oras po niyan ay mangyayari 5:45 ng umaga, habang yung sunset naman mamaya para doon sa mga magdi-date dito sa may Manila Bay, dyan sa may Rojas Boulevard. Inaasahan natin ang paglubog ng araw 5:51 ng hapon. At sa puntong ito naman, para mabigyan na tayo ng latest information tungkol sa ating weather, lalo pa at meron tayong minomonitor na weather disturbance, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Miss Lori de la Cruz. Good morning, Miss Lori. Unahin ko na ito dahil nabanggit ko kanina itong weather disturbance. So ano na bang update dito sa bagyo na binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility? At kung sakali man na ito ay pumasok ng ating boundary, ano-anong mga lugar ba yung direktang maapektuhan nito? Magandang umaga din sa iyo, Miss Amor, at sa lahat pa po ng mga taga-subaybay ng Panahon TV. Sa ngayon po ay nasa labas pa rin ng ating area of responsibility itong tropical depression, at kanina nga'y huli itong namataan sa layong 1,840 kilometers silangan ng Luzon. By Saturday po ay inaasahan po na papasok po ito ng ating area of responsibility, at by the time po ay papangalanan po natin ito ng bagyong Helen. Sa ngayon po, base po sa ating latest na analysis, maaari pa rin po tumbukin ditong bagyo ito pong extreme northern Luzon, kasama po dyan yung northern Luzon, kaya hindi pa rin po natin inaalis sa mga posibilidad na maaari pong maapektuhan ang mga nasabing lugar. Nakapatuloy natin babantayan ito nga nabanggit na bagyo ni Miss Lori. Nasa labas pa rin yan ng ating boundary, at inaasahan nga natin tutumbukin ito itong extreme northern Luzon o kaya naman dyan sa may bahagi nga ng northern Luzon. At Miss Lori, matanong ko na rin, kapag ba ganitong burn months, kadalasan ba talaga ay nagla-landfall ang mga bagyo, at ano bang dahilan bakit ganito yung kadalasang track kapag ganitong bahagi ng taon? Okay, maraming salamat sa iyong katanungan, Miss Amor. Kapag nasa burn months na po tayo, ay mas malaki na nga po ang chance na mag-landfall ang mga bagyong pumapasok po sa ating area of responsibility. Isa po sa mga malaking kadahilanan dyan ay in this particular time of the year from September to December, ang prevailing wind po natin ay yung hanging amihan na, dahilan po na yung mga bagyong pumapasok sa ating area of responsibility ay mas mabababa na po yung track compare po sa mga bagyong pumapasok earlier months of the year. So yun, dahil pala dito sa inaasahan nga nating pagpasok nitong amihan, kaya talagang dapat paghandaan lalo ng ating mga kababayan dahil this season nga inaasahan natin na talagang landfalling ang mga bagyo. At ito naman, question of the day natin mula ito sa Panahon TV follower na si Mark Kitoriano. Dahil kanina nabanggit mo nga na kapag pumasok ng ating par itong bagyong binabantayan ay tatawagin natin bilang bagyong Helen. So ang tanong ni Mark, magiging super typhoon po ba itong si Helen? Maraming salamat sa iyong katanungan, Mark. Sa ngayon po, base sa latest analysis po ng Pag-asa, ay medyo maliit naman po ang tsansa na mag-intensify pa ito hanggang super typhoon na si Helen. Subalit, patuloy po natin ina-advise ang ating mga kababayan na mag-antabay po sa latest o sa update na pinapalabas ng Pag-asa ukol sa nasabing tropical depression. Ayan, para sa ating viewers, katulad po ni Mark Kitoriano, pwede rin kayo magpadala ng inyong mga weather-related questions sa aming social media accounts. At panghuling katanungan na lamang, Miss Lori, ano bang inaasahan nating weather condition para sa mga susunod na oras?
Sa araw na ito, inaasahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na po doon sa silangang bahagi ng Luzon. Dulot po yan ng easterlies na nakakaapekto dito. Sa ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi pa ng ating mga baybaying dagat, kaya't safe naman po o inaalaw naman ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda, maging yung mga gumagamit lamang po ng maliliit na sasakyang pandagat. Pero para sa ating mga manonood, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil kahit wala namang umiiral sa ngayon na sama ng panahon dito sa loob ng ating boundary ay maging handa pa rin tayo sa possible rain showers or thunderstorms. Ay maraming salamat sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin si Miss Lori de la Cruz, isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.